Kamusta mga kapabahay? Naghahanap ka ba ng sariling tahanan? Nangangarap ng isang ligtas at komportableng lugar? Well, nasa tamang lugar ka. Aalamin natin ngayon ang pag-asa ng bawat Pilipino para sa sariling bahay. Ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o ang 4PH Program. Alam natin ang matagal ng problema sa pabahay. Kaya noong September 2022, inilunsad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 4PH program at mas pinagtibay ito noong July 2023 nang ideklara itong flagship program ng gobyerno. Ang pangarap ng 4PH. Simple lang, bigyan ng disente at abot-kayang tahanan ang bawat pamilyang Pilipino at gawing zero informal settlers ang ating bansa pagsapit ng 2028. Hindi lang basta bahay, kundi buong komunidad. Mga smart at climate resilient na lugar kung saan may matibay na pundasyon ang pamilya. At hindi lang ito pangarap mga kababahay. Aktibo na ang programa sa buong bansa, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Tuloy-tuloy ang pagtatayo at pag-turnover ng units. Ang target, 1 million housing units taon-taon na 6 million na bahay pagsapit ng 2028. Meron ng 56 na nagpapatuloy na proyekto sa buong bansa hanggang katapusan ng 2024 na kayang magbigay ng mahigit 160,000 units. Narito ang ilan sa mga pangunahing lugar na may malaking progreso o may nauna ng turnovers. Palayan City, Nueva Ecija. Ang Palayan City Township Project sa Barangay Atate, isa sa mga pinakaunang na turnover na daang-daang pamilya na ang nakatira. Bacolod City, Negros Occidental, ang Ascenso U-Home Residences sa Barangay Vista Alegre. Natapos na ang unang 2 building at tuloy-tuloy pa din ang construction. Davao City, Davao del Sur, ang People's Ville sa Davao City. May mga lumipat na rin. Meron din Lasang Del Rey Homes sa Barangay Lasang. Tagoloan, Misamis Oriental, ang Valley View Township. Marami na ring pamilya ang nakalipat. Bukawi, Bulacan. Ang Bukawi Bulacan Manor or BBM Housing Project sa Barangay Batia. Nasa advanced stages na ang construction ng naunang 6 sa 11 buildings. San Juan City, Metro Manila. Ang San Juan 4PH Housing Project sa Manalo Street, Barangay Batis. Nag-groundbreaking pa na para sa isang 30-story building na may 1,029 units. Hindi lang basta bahay ang hatid ng 4PH. Ang mga proyekto nito ay idinisenyo para maging holistic na community, kaya kasama sa bawat development ang mga facilities at amenities tulad ng communal open spaces, malalawak na lugar para makapagpahinga at makapaglaro. Hindi bababa sa 40% ng site ang inilaan dito. Gardens at parks, mga birding espasyo para sa relaxation. Basketball courts o multipurpose courts para sa sports at community events. Commercial units, mga espasyo para sa negosyo at nagbibigay ng livelihood. Pagiging smart cities o township development. May basic facilities tulad ng eskwelahan, simbahan at palengke malapit sa community. Climate resilient design. Dinisenyo para matibay sa iba't ibang panahon. Accessibility, malapit sa transportation at serbisyo. Swimming pools. At para sa mga nagtatanong, yes, ilan sa mga 4PH projects, lalo na sa malalaking development tulad ng Palayan City at Bukawi, ay meron ng swimming pool at clubhouse bilang bahagi ng amenities. Ipinapakita nito na ang 4PH ay nagbibigay ng dekalidad na pamumuhay na dati sa mga mamahaling subdivision o condominium lang makikita. Napakalaki ng proyektong ito, kaya maraming agencies at organizations ang nagtutulungan. Sila ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Sila ang utak at puso ng programa. Pag-ibig Fund, ang pangunahing financer, nagbibigay ng pautang sa developer
at sa end user. National Housing Authority o NHA at Social Housing Finance Corporation o SHFC kasama rin sa pagpapatupad. Local Government Units o LGUs, nagbibigay ng lupa at nag-identify ng beneficiaries at katuwang sa pagpapatupad. At mga private developers at contractors. Sila ang nagtatayo ng mga dekalidad na bahay. Kabilang sa mga nangunguna ay mga miyembro ng Subdivision and Housing Developers Associations Inc. o SHDA, Chamber of Real Estate and Builders Associations o CREBA, Organization of Socialized and Economic Housing Developers of the Philippines o OSHDP at National Real Estate Association o NREA. Ilan sa mga kilalang developers na lumahok ay ang Remulan Lands Inc., 8990 Deca Homes, Fiesta Communities Inc., at PH1 World Developers ng Megawide Construction Corp. Sila ang mga nagpapabilis sa construction sa iba't ibang regions. Siyempre, hindi madali ang gawain ito. May mga hamon din, kakulangan sa lupa, lalo na sa syudad, ang malaking pondo na kailangan, mga proseso at permits, at ang pagtukoy sa tamang beneficiaries. Pero, ang determinasyon ng gobyerno at mga partners nito ay malakas at patuloy nilang sinusolusyonan ang mga hamong ito. Sino ba ang pwedeng mag-apply at makakuha ng pangarap na bahay? Number 1, Pag-ibig members. May hindi bababa sa 24 months na contribution sa Pag-ibig Fund na pwede ring i-lump sum. Number 2, low-income earners at informal settlers. Sila ang pangunahing target. Number 3, first-time homeowners, government employees at OFWs. Number 4, walang existing housing loan. Hindi ka dapat may existing housing loan sa Pag-ibig o ibang institusyon at hindi rin dapat na foreclose ang dati mong Pag-ibig property. At panghuli, mga may kakayahang magbayad. Kaya mong bayaran ang buwanang hinulog. Paano mag-apply at makakuha ng units? Narito ang simplified procedure. Number 1, makipag-ugnayan sa inyong LGU. Sila ang magbibigay ng impormasyon sa mga proyekto sa inyong lugar at magiging daan sa pre-qualification. Magtanong sa inyong mayor's office o housing board. Pwede ring mag-online sign-up sa Pag-ibig Fund website. Number 2, pre-qualification ng LGU. Sila ang magtatasa kung pasok ka sa listahan ng mga beneficiaries. Number 3, Pag-ibig Fund processing. Kapag na-pre-qualify ka na, ang Pag-ibig Fund ang magpoproseso ng housing loan mo kasamang interest subsidy ng DHSUD. Ngayon, gaano ba kamura ang bahay? Ang presyo ng housing units ay hanggang 1.8 million. Dahil sa hanggang 5% interest subsidy ng DHSUD, ang monthly amortization mo ay maaaring bumaba sa 3,500 pesos hanggang 4,000 pesos. Ito ay para sa isang dekalidad na unit na may sariling living area, kitchen at bedrooms. Tandaan lang na bukod sa amortization, may monthly dues din para sa maintenance ng building at amenities na maaaring nasa karagdagang 2,000 pesos. Napakaganda ng proyektong ito, hindi ba? Ang 4PH program ay hindi lamang nagtatayo ng mga bahay, kundi nagtatayo rin ito ng pag-asa at dignidad para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang pangarap na abot kamay na. Kung gusto mong magkaroon ng sariling tahanan, huwag nang magpahuli. Makipag-ugnayan sa inyong LGU, maging aktibong Pag-ibig member at tuklasin ang opportunities na inaalok ng 4PH program. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito at marami kang natutunan, siguraduhin i-like ang video na ito. At para hindi ka mahuli sa iba pang importanteng updates at mga impormasyon tungkol sa pabahay at iba pang programa ng gobyerno, huwag kalimutang i-subscribe sa ating channel at i-click
ang bell icon para ma-notify ka sa aming mga bagong uploads. Maraming salamat sa panonood. Sana ay marami kayong natutunan at tandaan, sa 4PH, ang pangarap na bahay ay totoo na. Hanggang sa muli mga kapabahay, mabuhay ang pabahay para sa mga Pilipino.